Para sa mga nag-aabang, eto na po yung ating auxiliary BiLED. Actual wattage at lux testing natin. Dito makikita na natin kung gaano kalakas ito kumonsumo at gaano kalakas ang ilaw na ibinubuga ng BiLED na ito. Uunahin ko po munang ipakita yung wattage ng ating BiLED. Kagaya dito sa yellow light, ito ay mayroong 26 watts. At pag ginamit na yung kanyang high, ito ay tataas na ng 35 watts. Lumalaki yung consumption kapag ginagamit yung high beam ng ating BiLED. Pero mas nagiging buo at lumalaki yung sakop ng ating ilaw. Pagdating naman niya dito sa kanyang second mode, yung white light, ito ay mayroon ding 26 watts para sa kanyang low. At pag ginamit na yung kanyang high, ay umaabot na ito ng 34 to 35 watts. At ito naman yung itsura ng ilaw, yung pinaghalong white at yellow. Yan, bale, yung kanyang warm light. At yan naman yung kanyang high. Makikita nyo na may konti pang dilaw sa may bandang ibabaw ng high beam nito. At ito ay merong wattage na nasa 38 watts sa kanyang low beam. At pag ginamit yung kanyang high beam, mas lumalakas yung wattage nito at umaabot ng 46 watts para sa high beam ng ating mixed light or warm light ng ating BiLED. Ito naman yung ating yellow light. Dito titignan natin kung gaano kataas yung liwanag na kaya nitong abutin sa pamamagitan ng ating lux meter sensor. Ito po ay sa loob ng 2 meters na layo ng ilaw mula sa ating sensor. Yun po yung ginagawa nating distance sa pag-measure ng ating lux. Ito yung pinakamataas na reading na nakuha ko dito sa ating BiLED. Umabot ito ng 4,200. Pero pag itinaas mo na yung ating ilaw at inilayo, yung focus nito or yung focus ng ilaw mismo dun sa gitna ng ating sensor ay nagbabago din yung liwanag na nakukuha nito or nare-read ng ating sensor. Ibig sabihin, nasa gitna ng ating BiLED yung may pinakamalakas na liwanag. Yan ang ating BiLED sa yellow light. At pagdating naman niya dito sa kanyang white light, umabot din ito ng nasa 4,000 plus. Medyo nahihirapan lang akong isentro yung ilaw nito doon sa ating sensor dahil hindi ito kagaya ng driving light na nakapokus lang sa gitna yung kanyang ilaw. Ito, kahit nasa gitna na yung ilaw nito ay medyo kalat pa rin ito or hindi mismo nakapokus sa mismong gitna or nakapinpoint sa mismong gitna yung ilaw nito. Kaya minsan napakahirap sukatin ng ganito klaseng mga ilaw. Pero at least meron na tayong nakita or glimpse kung gaano kalakas ang BiLED compared sa ibang mga ilaw. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share at subscribe na din po kayo. God bless po at ride safe po sa inyo pong lahat.